flight po si Frank from Lille. So, yan siya. Super cool. Bali, ano na daw siya, dumating na yung plane niya, medyo early ng konti. So 10 minutes late kaming dalawa ni Sam. Sam. But it's okay. Ayan. Nakalimutan ko po yung aking telephone, kaya gamit ko yung phone ni Sam kasi wala na pong battery. Chinarge ko. Ang nangyari, nakalimutan kong anuhin, kuhanin. Buti na lang itong si Sam dala-dala yung cellphone niya. So maliit lang yung airport namin. Ayan si Frank. Ayan. Ay, si Frank kita. Si Frank. Ano? Ganda, ah. Paglilinis natin. So, 24 hours ko po siya di ba, linagyan natin ng ito po. Tapos, linagyan po natin ng vinegar. Ayan. So, may binili pa akong ganito. Pag kinayod nyo naman, dahan-dahan lang. Kasi, mabilis na rin naman po siya. But, even if na hindi pa siya natatanggal na po, pwede nyo pong ibabad another time. Kasi ang nangyari dito, si Frank pagka nagpipizza sa po. So, linalagay niya lang yung pizza sa grill. Siyempre, yung sauce no, nalalaglag dito. So, kaya medyo matagal pong tanggalin. So, pero tingnan niyo po yan. So, baking soda. Tapos, ang bango po niya. So, hindi mo na siya talagang kailangang i-rinse na kasi walang sabon siya na po. So, vinegar lang, tsaka baking soda, tsaka itong pinakuluan natin yan sa oven, no? So, ang bango-bango niya po, very effective yung juice na yan. So, hindi natin yan itatapon. So, tapos itong yan, anhan lang din natin yan ng tissue paper ng ganito. So, yan. Sana po may po ako pag kayong lalo na pag nag-oven po kayo ng fish, medyo stinky po. Subukan niyo po to with the orange peel na po. Iba po yung amoy ng magiging ng oven niyo po. As in, parang amoy talagang mabango po siya. So, yan. So, gaganin lang natin. So, ang gagamitin niyo po is, medyo magastos lang po siya sa kitchen paper. Pero, hindi ka na talaga yung mag-rinse ng, kasi walang sabon, po. So, ayan. Dito sa kitchen. Medyo nag-ice-ice po ako. Inano ko po ulit siya sa baking soda tsaka sa vinegar, po. Para malinis talaga. So, tomorrow ko siya ulit. Binamad ko po ulit siya. Ayan. Then, here, nice ice ko. Tinanggal ko yung mga things. Tapos, yung mga old na namin pots, tatapon na po namin. Then we will buy meron na pala, may bago na po nandun sa taas. So ibababa ko po yun dyan. Then after, I have here too mga pots. Ang dami ko pong pots. Yes kami. Ayan, meron pa nga tayong iron pot. But it's very heavy, so medyo seldom natin siyang gamitin. Gamitin nga natin today. Kasi yung yung nephew ni Frank doesn't want to use any Teflon now. So, if ever napupunta siya dito, meron naman akong mga stainless na po. So, yan, meron tayong stainless. Di ko din masyadong nagagamit. Kasi nagdudukot baga ang mga dimongkog dyan. So, tipal pa rin talaga yung ginagamit ko. Anyway, so, kanya-kanyang lang yan. Hilig, po. So, kasi daw cancerous and everything. Siguro totoo naman talaga. But anyway, minsan kasi, kung ano po yung nakasanayan natin, hindi na rin natin matanggal, po. But anyway, I'm using
different kinds of, ano po, no, mga pots. Meron din akong clear na pots. Yung Vision na po, marami akong ganyan din. Yan, so, papakita ko po. So, I love that stuff. Mga stuff na ganyan, na pottery, Arcopals. So, I have tons of that. At marami po si Manay na cabinet punong-puno ng mga ganyan dahil minana natin. At yung iba binili ko po sa flea market. And tons on tons. Ayan. So, next time yung iba naman. Tapos, I love collecting these things too. Yung mga ganito. Yung mga old jars. Noon pa yung mga ganyan-ganyan na may bilog-bilog na ganyan. Mga eggs ng ating mga manukis. So, yan. Ayusin natin dito para ma-surprise naman si Frank. Medyo may pagbabago ng konti. Hindi na masyadong maransiwal yung ating mga bagay-bagay. Pero, marami pa rin talagang kutsara dito. Hindi natin yan pwedeng tanggalin dahil paborito na yan ni Manay Timmy. Sobrang init po. Yung mga tinanim ko medyo they're suffering from too much hot po. So, wala tayong magagawa kasi talagang summer na. So, tapos dapat po may water yesterday kaya lang holiday po dito. So, bukas po tayo magdidilig. But since nag-work ako ng maaga, so I need to wait until 7 o'clock PM bago ako pwedeng magdilig para lang hindi na masyadong mainit. Kasi hindi ko po kaya sa initan. Kasi may allergy pa ako sa init. Nagkakaroon po ako ng mga giridi-gidi, no? Ang kati-kati. So, manana ko yan kay Papa. Sa tatay ko po. Actually, meron din yan si Ate Jinky, tsaka si Mara. Ewan ko lang sila Bija. Sa tingin ko meron din. Kasi ano din to yun. Lagi po din naiinitan. Anyway, but yung mga anak ko tuloy wala. Nag-quick pasta lang ako kay Sam. Kasi si Sam medyo napagod kasi meron po siyang formation today for the new school. I hope na matanggap po siya. So, yan. First interview. Yan. So, ako mag-rice na lang. So, ito kay Sam. So, ito po, nabibili ko po siya na dried, pero ano siya, masarap po siyang, ano yun, mas gusto ko na ngayon gamitin yung ganito, para talagang nasa Italy. Joke. Joke lang yun. Ang galing kasi talaga yung mga Italiano sa pasta. Kasi fresh, ano po talaga sila, fresh pasta ginagamit nila. So, nung pumunta kami ng Italy, wow, the best po talaga yung kanilang pasta. Walang tatalo sa pasta. So, yung mga nag-work po at nag-quick pasta lang, ito po pwedeng gawin nyo. Dito may nabibiling ganyan. Labdong tawag yan. So, bigyan tayo ng onions na po. So, sobrang init na. Pati dito sa kusina medyo mainit. Pero wala tayong electric fan dito. Masanay kasi si Manay na 18 degrees, 20 degrees. Actually, si Frank gusto niya talaga summer. But me actually, I love spring. I love spring in autumn kasi mapresko. And I love winter kasi po may fireplace. But the sad thing of winter is that wala tayong garden. Kung mayaman, sana pwede tayong magpagawa ng greenhouse, but dahil hindi naman tayo mayaman, pagkasita lang tayo, maghintay tayo ng summer. Yan. So, lalagyan lang natin yan ng onions. Ano lang po to, mabilisan lang yan. Kasi wala na tayo. Inubos ko pala yung bell pepper.
So, kailangan lang natin mag-improvise ng konti. So, aanin ko natin yan. Tatanggalin natin ng water. Dapat hindi pa siya ganun ka, ano po, no? Kaluto. Al dente. Kumbaga sa France, medyo al dente po gusto nila. Lalagyan natin siya nito. Paubos na ito. So, we need to buy oregano and meron pa naman, marami pa naman clips ng ano. Dapat medyo maano-ano po yung ano natin. Medyo maluto-luto din yung lardong, yung lao. Camera ko parang may smoky. Ano ko ba nangyayari dito sa ano ko? Ayaw ko pa kasing gamitin yung kaisang. Kasi dalawa kasi ito. Ito kasi naka-stand up na ito. Dati pa itong binili namin. Si kuya po nag-ano nito. Kaya lang hindi siya ganun ka-stable. Pero, kumbaga, ginagamit ko pa din. Yung kaisang ginagamit ko po sa garden. So, pwede na natin itong ilagay. Hindi lang pala. Para kay sambangan yung pasta. Tapos lalagyan natin ng heavy cream kasi kailangan natin busin itong heavy cream na to. Dahil sayang lang. Mabilisan lang po. Sobrang init. So, dito. So, lagyan natin ng isang egg. So, yung iron lang, ano lang, minsan may dikit-dikit siya talaga. Kaya, mas gusto ko pa rin gamitin yung Tefal. Anyway. Wala pa tayong basilic. Maliliit pa lang. So, para manghang-anghang na konti. Sarapan kaya nito si Sam. So, pagka ano lang po, quick. Italian mga Italian Sam. Siyang bumibili din ng mga pang ano niya. Niluluto naman ako. Ayan, quick. Tikman lang natin itong isang to. Maalat ng konti. Pero magugustuhan niya kasi okay lang, hindi naman maalat masyado. Kasi ako hindi masyadong konti lang. Alat na ako. So, yung ginamit ko pong cheese is Gruyere. That's French cheese. Okay na.
Tapos na po. So, you can do with salmon. Pag meron po kayong salmon. So, ready na yung ni Sunny. So, quick pasta. Ayan natin. Quick pasta po. Ayan, quick pasta. Ayan, good morning po. Si Sam pala po nagwo-work na summer job kasama ko sa workan. So 2 months po siyang mag-work. So maybe he will win like more like for 2 months na mga 4K. So maganda na rin makipag-ipon-ipon siya. Yan, palis na po kami. Alas 5:45 ng umaga. So, ayan. Umuwi po kami ni Sam ng 11. Kailangan naming sunduin si Frank. So, ang dami naming eggs. So, nag-omelette lang po ako. Ayan, nagkakainin namin ni Sam. Ay, natira kaming pansit. Ayan. Medyo si Sam, akala ko kasi hindi niya magugustuhan yung work. But actually, I mean, syempre medyo first job niya po, 18 lang siya. Na 19 po siya sa September. And actually, nasa ano po siya, yung pag-a-arrange ng mga cheese. Cheese, tas then after, today, nag-help po siyang mag-arrange ng mga Coca-Cola, ganon. So, at least sabi ko, you will win, like, for 2 months and a half, you will win 4,000K. So, sabi ko, di ba, okay na po. Pasko, gusto niya pong pumunta ng Martinique. Yan, gusto niya pong magbakasyon doon. Kasama yung best friend niya na taga Martinique po. So, sabi ko kasi kay Frank, if ever na gusto niya magbakasyon, kailangan niyang mag-work. Para alam niya po yung how it is difficult to win money. Hindi na lang laging si Papa Mama yung kaya, di ba na po. Mas maganda po kasi magkaroon siya ng responsibility, how it works sa pag-work na po. Kung gaano makisama sa ibang tao, di ba po. That's very important. Nasa early age pa lang siya, malaman niya na po yung hindi ganun kabilis kumita ng pera. Kasi minsan yung mga bata, kala nila ganun lang kabilis. But then, para malaman niya na po. So, maganda kasi yung boss ko. Lahat ng hinahire niya is family. So, pwede rin si Osh, if ever na si Osh ay gustong mag-work ng mga ilang ng kahit isang buwan, ano po. So, sasabihin ko po. Na kung merong tanong ko si Osh kung gusto niyang mag-work. But si Osh kasi magiging busy po siyang maghanap ng apartment pag-uwi niya na po. So, malapit na umuwi. So, sana nga pero hindi pa ako makakasundo kasi nga minsan panghapon ako. Next week panghapon po ako. So, yan. Nag-change po yung time namin. So, ayan po. Ayan, abangan niyo po yan. Marami pong salamat kaya sa mga nanonood pa rin. Ayan, kay Miss Elizabeth. Hi po sa lahat. Sa mga walang sawang nanonood. Ayan. Sana nga makapag-video si Ate Jinky sa Riot na po para makita niyo si Owama and kay Sis Adora kasi Sis Adora is number 1 fan namin yan. Ay Sis, maraming salamat. Kay Miss Connelly ng Seattle, ng Washington, ayan, marami pong salamat. At alam ko maraming mga silent watcher ba silent viewers. Yan. Pasensya na po kasi pagod ako. Minsan yung mga words halo-halo kasi puro French sa trabaho na po. So, pag uwi ko, I need yung English ko medyo purol na purol. As in, purol na po. Ayan. Mali. Spinach tart po si Frank. Hindi ko napakita kasi busy si Manay doon sa likod. Nagdilig po ako kasi may tubig today. Ayan. So, sabi niya patikman ko yung spinach tart ko na ginawa kila Ma'am Indad. Ayan. So, andyan na po lalo si Frank. Ang dami pong gagawin niya sa garden kasi daming damo. Ayan, daming damo. Sobrang dami. Today, mayroon kaming taga-bukas. Ulala yung karnis Frank.
Eh kami taga-bukas ng pinto. Dati ako ang taga-bukas ano. This is third day of work. Ayan, maga pa lang, alas 5:40. Alas 6 po kami. Lagi kaming 10 minutes. Ayan. Ito po yung tarog pa mga tao dito. Tarurog pa. Taros tukom pa o. Krorokradong pa siguro mga limong ko kami magtatrabaho na. Ayan. Ayan. Quick ano lang po to. Quick video. Bicol baga. Hindi kami dumadaan sa village. Mas prefer ni Sam dito sa likod. Pwede, may dalawa kasing daan. Yung papunta sa work ko. Pwedeng ipas doon sa pinaka center ng village or dito sa likod na po. So, sa likod medyo maganda din yung ano namin, bridge namin may ilaw. Ilaw yung bridge namin. Bridge. Wala, parang bilis magpatakbo ni ginawa to recently lang. Ayan, dati wala pong ano. Tapos gumawa po sila ng another bridge para hindi masyadong maraming mga truck na dadaan sa village. Kasi medyo masikip po yung village namin. Masikip yung daan dahil parang syempre yung mga ano po noon, mga bahay-bahay noon pa, so mga halos dikit-dikit na konti. Meron din doon. Pero kaya tingnan niyo po newly ano yung road dito. Tapos makikita niyo yung Carrefour. Walang tao kasi Sabado po ngayon. Hindi pa ako masyadong nakakapag-video kasi mamaya next week ano pa ako pang hapon. So pagka umaga magkakapag-gardening po tayo. Papakita ko po kung ano lang itsura ng garden natin. Kaya lang sobrang init. Ayan, ito po yung bagong bridge na ginawa nila. Dati hindi pa to exist. Ayan, ginawa na nila. Ayun, doon kami papunta. So 2 minutes drive from the house. Bilis lang. Pagka linakad mo medyo malayo-layo, 30 minutes. Kasi syempre, ayan, parating na kami dalawa. Ayan na. Ayan na yung work namin isa. Dito na. Kami sa bahay. Yan po yung mga kinuha naming karton para kay Frank sa kanyang maliit na business. Ayan, nagluluto po ako ng... Si Frank wala po kasi meron pong magre-rent na ng apartment. So, today po yung signing. Kaya nasa Perpignan po siya. So, kami naman quick lang. Ano lang po to? Quick pork chop lang. Pabango lang po yung ano, para yung sauce niya mamaya masarap. Lalagyan pa rin natin siya na aroma. Nakalimutan ko po. Mixture po yan ng chili, curcumin, turmeric, so different kinds ng ano po. Ang bango po niya. Parang Indian na ano po siya. Indian spice. Parang wala. Kakat natin yan. Parang mga nagkakalay-kalay yan. Cut natin.
Ayan, hit-hit ka. So, ito po yung itsura niya. Nag-start po si Sam nung Thursday. Bali, Thursday po siya nag-start mag-work. So, nung 12. Tapos 13. Pang 3 days niya na po. Okay na. Medyo siyempre pagod kasi siyempre hindi siya sanay na maagang mag-gising. Although nung nag-schooling siya, parang nag-school ka lang naman na medyo hectic yung schedule. Parang gano'n. Palagyan po natin yan mamaya ng toyo. Lagyan po natin ng olives. Ito po yung wala na itong buto So, dito sa France, ayan, may magpipilian ka. It's either black. Ito po yung wala ng buto. Paborito rin yan kasi ni Sam. Sobrang bango po. So, pahinaan lang natin. Nilagyan ko pala siya ng olive oil siya ng konting butter na po. Konting butter. Tingnan ko si Frank kung padating na bubuksan ko yung pinto. Yung gate pala. Kapon pala, nakita ko si Tony, binigyan ko rin ng eggs, kasi ang dami pong eggs. Binigyan ko po si Tony ng eggs. Tapos ng 2 jam. Yan. Si Tony po yung nag-aalaga ng bahay pag umuwi po kami ng Pinas ng matagal. Siya po yung tumitingin-tingin kay George sa kabila. Yan. Dapat pala dalawin natin si George. Kaya lang, hectic kasi schedule ni Manay. Tapos nakikita ko po kasi siya sa store. Minsan po siya. Nag-grocery. So nakikita ko po siya. Pero may kasama po siyang tawag ko po mayroon po kasi siyang parang helper na po. So sinasamahan po siyang mag-grocery. Kasi syempre na rin. 96 na rin po siya. Swerte nga po ni Mama kasi syempre si Mama all the time may kasamang anak niya po. Dito yung mga matatanda minsan mag-isa lang. Si George, I think he pays a lot kasi meron na po siyang kasamang sa gabi. So I think he pays a lot. Kasi yung lang po yung kasama niya sa bahay in the morning, I think it's 40 euro per hour. Per hour po yung bayad nila, 40 euro per hour. So, per day, mas lalong mahal.
Yun yung sabi sa akin nung tinanong ko po. But I think meron namang help yung government. Baka siya binabayad niya lang is kalahati or something. I don't know. Honestly, I don't know. Pero hindi ko po talaga sure kung magkano yung binabayad niya. Tatanungin natin si George next time. Yan. So, medyo papanin lang natin yan. Nagdudugo-dugo pa, hindi pa yan luto. Po natin siya na ulit lang itong recipe natin, ha. Hindi ko po siya tinatakpan kasi magdudumig po siya. So, gusto ko po siyang medyo grilled. Pag tinakpan niyo po kasi yan, parang magsasabaw. Yan, magdudumig. Dito. Ano naman. Yan, magsasabaw siya. Minsan na mangyayari, naisip ko to yung dito ba. Lagyan ko po ng aromat. Lalagyan natin ng toyo. Lalagyan natin ng sawi. Pakadis niya, wala tayong sili kasi, Diyos ko, parang tuyo. Wala tayong sili. Tingnan natin kung magtatanim tayo bukas. Ayan, ayan. Kabingi na naman. Ayan. Binuksan ko yung gate. Aba, isang manok buti ka nang lumabas. Buat talaga. Kala niya, masarap ang buhay sa labas. Lagi naman silang nasa labas. Hindi naman sila nakakulong. Ayan po, linagyan ko ng spinach. Ang fresh spinach po ito, hindi yung frozen. Para meron din gulay na po. Para isa pong luto. Yung mga... Pero tingnan mo naman yung kulay niya po. Mas maganda. So, lalagay po natin lahat kasi ayun naman po siya, mabilis kala mo ang dami, pero tingnan mo pag naglupos siya, aba wala, konti lang. Sorry. Lalagyan ko ng konting yan. Hindi kasi siya masyadong maalat.
Anyway, siguro kailangan natin konti ng toyo. Ayan. Gutom na ako. Kaya lang, hintayin namin si Frank kasi na-late. Pumunta pa yata ng grocery. Kaya medyo na-late. Ganyan talaga buhay. Yan, bon appetit po!